Ayon sa paliwanag ni Master Duguzon, napakahaba na ng kasaysayan ng Blood Battle Hall, na halos kasabay raw ng mismong pagkakatatag ng kanilang sekta. Mula pa sa sinaunang panahon, iisa na ang layunin ng mga disipulo ng bulwagang ito, at iyon ay ang harapin ng mga kaaway na nagbabanta sa labas ng sekta. Idinagdag pa niya na ang pananatiling matatag ng Saint Yuan Demon Sect sa paglipas ng panahon ay hindi dulot ng swerte, kundi dahil sa walang humpay na pakikipaglaban sa napakahabang taon. Kung ang Mountain Protection Array ang nagsisilbing matibay na depensa sa paligid ng buong sekta, kabaligtaran naman ang sistema ng Blood Battle Hall. Sa halip na mag-abang ng pagsalakay, sila ang unang kumikilos upang sumugod. Bago pa man makalapit ang mga kalaban sa kanilang nasasakupan, inuunahan na nila itong lipulin upang tuluyang mapawi ang panganib. Dito na naintindihan ni Zhao Mo ang takbo ng sitwasyon, at napagtanto niya na ganoon pala talaga makipaglaban ang Blood Battle Hall. Gayunpaman, matapos marinig ang paliwanag ay hindi niya napigil ang mag-usisa sa kanyang master. May kaunting pag-aalinlangan ngunit puno ng kuryosidad niyang itinanong kung angkop ba talaga sa isang demon sect ang ganoong marubdod, direkta, at agresibong estilo. Natawa si Duguzon sa naging tanong ng kanyang disipulo dahil halatang may sarili itong pananaw sa kahulugan ng isang demon sect. Malamang ay iniisip ni Zhao Mo na ang mga miyembro rito ay puro tuso, mapanlin lang, at gagamit ng kahit anong maruming paraan para lang manalo. Bahagyang pinagpawisan si Zhao Mo at nahihiyang nagtanong kung hindi ba talaga ganoon ang katotohanan. Sinabi pa niya na dahil dinukot lamang siya rito ng isang outer disciple ng Saint Yuan Demon Sect, natural lang na magkaroon siya ng ganoong impresyon. Natahimik sandali si Duguzon at napaisip sa sinabi ni Zhao Mo. Inamin niyang sa katotohanan ay ganyan din naman ang tingin sa kanila ng buong mundo, kaya hindi niya ito ganap na itinatanggi. Ipinaliwanag niya na kaya ganito ang pananaw ng iba ay dahil sa matagal nilang pamamalagi sa loob ng Myriad Demon Forest. Dahil bihira silang makisalamuha sa ibang puwersa, lalo lamang lumalim ang maling haka-haka ng mga tao sa kanila. Sa katunayan, binanggit niya na maging ang lahi ng mga demonyo at tao ay hindi kailanman naunawaan ang tunay at mabuting layunin ng Saint Yuan Patriarch nang itatag nito ang sekta. Ang mga salitang ito ay nagdala ng malalim na isipin kay Zhao Mo. Bakas ang pagtataka sa kanyang mukha nang muli siyang magtanong kung may partikular na dahilan ba ang Saint Yuan Patriarch kung bakit sa mismong lugar na iyon itinayo ang Saint Yuan Demon Sect. Subalit bago pa man mapahaba ang kanilang usapan ay pinutol na ito ni Duguzon sa pagsasabing nakarating na sila sa kanilang patutunguhan. Pagpasok nila sa loob ng Blood Battle Hall, agad silang sinalubong ng isang napakasiglang eksena kung saan maraming tao ang seryosong nagsasanay. Ang bawat galaw at pag-eensayo ng mga naruroon ay ginagawa ng buong lakas at walang pag-aalinlangan. Napansin agad ito ni Zhao Mo, at sa maikling pagtingin pa lamang ay nadama niya ang nakakanginig na presensya ng bawat isa. Ang enerhiya ng mga disipulo ay mabigat, matalim, at nag-aalab sa pagnanais na makipaglaban. Patunay lamang na ang Blood Battle Hall ay tunay na lugar para sa mga totoong mandirigma. Habang nagmamasid si Zhao Mo sa paligid, biglang dumating ang dalawang tao na agad kumuha ng kanyang pansin. Ang mga dumating ay walang iba kundi sina Xing Zaiyu at Xiao Wugi. Paglapit ng dalawa ay sabay silang nagbigay galang sa kanilang master. Nang magkausap na silang lahat, ipinakilala na agad sila ni Duguzon kay Zhao Mo. Sinabi ng master na ang lalaki ay ang kanyang panganay na disipulo na si Xiao Wugi, na kasalukuyang nasa ika-9 na pwesto sa Heavenly Genius Ranking, habang ang babae naman ay ang kanyang ikalawang disipulo na si Xing Zaiyu. Matapos ang pagpapakilala ay kaagad na nagbigay galang si Zhao Mo upang magbigay ng angkop na pagbati sa dalawa bilang kanilang junior. Kasunod nito ay tinawag agad ni Duguzon si Xiao Wugi at inutusan itong sumama sa kanya para kunin ang tinatawag na Wuji Bell. Nagtaka naman si Xiao Wugi sa narinig na utos kaya hindi niya napigil ang mag-usisa kung talagang kinakailangan pa nilang gamitin ang natatanging kagamitang iyon. Nang marinig ang tanong na iyon ay binalingan agad siya ni Duguzon na bakas ang inis sa mukha. May himig ng galit nitong itinanong kung sa tingin ba ni Xiao Wugi ay walang sapat na kakayahan ang bagong personal na disipulo para harapin ang pagsubok ng Wuji Bell. Sari-saring kaba ang naramdaman ni Xiao Wugi at agad siyang pinagpawisan dahil halatang natamaan siya sa naging reaksyon ng kanyang master. Mabilis siyang umiling habang sunod-sunod ang pagtanggi. Agad niyang sinabi na hindi ganoon ang kanyang ibig sabihin, at idinagdag na kukunin na niya agad ang Wuji Bell nang walang pag-aalinlangan.
Subalit bago pa man siya tuluyang makaalis kasama ang master ay napasinghap muna siya at sumulyap kay Zhao Mu na may kasamang bahagyang ini sa kanyang mga mata. Nang maywan silang dalawa ay napakamot na lamang sa kanyang ulo si Zhao Mu habang naguguluhan. Itinanong niya sa kanyang kasama kung may nagawa ba siyang hindi maganda kay senior brother Xiao Wugi. Mabilis naman siyang pinakalma ni Xing Zaiyo at sinabing huwag na iyong isipin dahil ganoon lang talaga ang natural na ugali ng kanilang nakatatandang kapatid. Matapos magsalita ay bigla na lamang nitong pinalupot ang kanyang kamay sa braso ni Zhao Mu. Binanggit ni Xing Zaiyo na nakarating sa kanyang kaalaman na taglay raw ni Zhao Mu ang pambihirang pure yang body. Hindi lang iyon ang kanyang ginawa dahil ibinuwisit pa niya ang boses nito pabulong na tila ba may malalim silang sekretong pinag-uusapan. Dahil sa sobrang lapit ng mukha nito at sa mapang-akit na paraan ng pagsasalita ay agad na nag-init ang mga pisngi ni Zhao Mu. Direkta pa itong nagtanong pagkatapos kung pagdating ba sa bagay na iyon ay masasabing napakahusay talaga ni Zhao Mu. Sa matinding pagkagulat sa narinig ay napaatras agad si Zhao Mu dahil sa labis na hiyang naramdaman. Halatang hindi niya inaasahan na ganoon kabilis magiging mapangahas ang kanilang usapan. Sinabihan niya ang kanyang senior sister na kakakilala pa lamang nila ngunit napakapribado na agad nang itinatanong nito sa kanya. Lalo namang naaliw si Xing Zaiyo nang makita ang naging reaksyon ni Zhao Mu dahil para sa kanya ay sadyang masarap itong biruin at paglaruan. May ngiti sa kanyang mga labi habang sinasabi nitong nais lamang naman niyang maranasan ang kakaibang pakiramdam ng pure yang body ni Zhao Mu. Sayang nga lang daw at may asawa na siya kaya masasabing nahuli lang ng kaunting hakbang ang pagdating ng binata. Napaawang na lang ang bibig ni Zhao Mu at napalunok sa hiya dahil sa mga narinig na pahayag. Subalit paglipas ng ilang saglit ay dahan-dahan siyang napangiti at lumapit ng kaunti kay senior sister Xing Zaiyo upang tingnan ito ng maigi. Sinabi niya na mukha pa naman itong napakabata at punong-puno ng sigla ngunit maaga na pala itong nagkaroon ng pamilya. Bahagyang nagbago ang reaksyon ni Xing Zaiyo at tila nahihiyang sumagot na 200 taon na ang kanyang totoong edad. At idinagdag pa niyang hindi lang basta minsan siya nagkaasawa sa kanyang buhay. Hindi lang din higit sa isang beses ang nangyari, kundi napakaraming beses na sa kabuuan. Ayon sa kanya ay sadyang malas lang siya pagdating sa mga naging kabiyak dahil lahat ng kanyang napangasawa ay maikli ang naging buhay. Tuwing ikinukwento raw niya ang tungkol dito ay pakiramdam niya ay isa siyang matandang babae na dumaan sa napakaraming mapapait na yugto. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanang iyon ay hindi pa rin daw niya tunay na nararanasan ang sukdulang kaligayahan sa mundong ito. Nang marinig ang huling revelasyon ay muling napaatras si Zhao Mu dahil sa matinding gulat. Maging ang kanyang noo ay nilabasan ng malamig na pawis dahil sa biglang pagkabahala at takot. Siyam na sunod-sunod na asawa pala ang pumanaw sa piling ng babaeng ito. Dahil dito ay mabilis na nabuo sa kanyang isipan ang isang nakakatakot at nakakangilabot na conclusion tungkol sa kanyang senior sister. Ang babaeng nasa kanyang harapan ay marahil isang halimaw na Black Widow. Ngunit bago pa tuluyang lumayo ang kanyang imahinasyon ay bigla siyang hinayla ni Xing Zaiyo, sabay idinikit niya ang mukha ni Zhao Mu sa dibdib at nagsabing huwag itong mahiya dahil banibiro lamang naman siya nito. Nakangiti pa nitong idinagdag na 27 pa lamang ang kanyang edad at isa pa rin siyang inosenteng dalaga. Pilit na lamang na napangiti si Zhao Mu matapos marinig iyon, habang sa loob-loob niya ay hindi niya mapigil ang magduda kung mayroon nga bang kahit isang salitang totoo sa mga lumalabas sa bibig ni senior sister Xing Zaiyo. Hindi na nagtagal ang kanilang usapan dahil biglang dumating sina Du Guzon at Xiao Wugi na daladala ang isang malaking kampanang naglalabas ng maliwanag na sinag. Agad na nilapitan ni Du Guzon si Xing Zaiyo upang pagsabihan itong tigilan na ang pang-aasar at pagbibiro kay Zhao Mu, na agad naman itong sinang-ayunan na para bang wala siyang ginawang kahit anong gulo. Samantala, nang makita ni Zhao Mu ang napakalaking kampana ay hindi niya napigil ang mapatingin dito ng may pagtataka, kaya mabilis siyang nagtanong kung ano ba talaga ang gamit ng Wuji Bell. Ipinaliwanag ni Du Guzon na ang Wuji Bell ay isang trophyong nakuha nila noon matapos ang isang matinding labanan sa loob ng isang sinaunang secret realm, at bagaman matagal nang nasira ang artifact na iyon ay taglay pa rin ito ang kapangyarihan ng isang second-grade artifact. Kahit hindi na raw ito magagamit ngayon sa aktwal na pakikipaglaban, mayroon pa rin itong natitirang kakaibang kakayahan na sukatin ang potensyal ng isang cultivator. Pagkatapos sabihin iyon ay ipinaliwanag ni Du Guzon na nais muna niyang makita ang kondisyon ng talento at pundasyon ni Zhao Mu,
at kapag nasuri na niya ang mga iyon ay saka lamang siya magpapasya kung ituturo ba niya rito ang War Heaven Battle Earth technique. Agad na naunawaan ni Zhao Mo ang ibig sabihin ng kanyang master kaya wala na siyang karagdagang tanong. Hindi nagtagal ay iniutos ni Duguzon na gamitin niya ang kanyang buong lakas at direktang atakihin ang Wu Jibel, kaya agad namang naghanda si Zhao Mo sa pamamagitan ng mabilis na pag-ipon ng malagintong enerhiya sa kanyang kamao. Unti-unting nagsiksikan ang kapangyarihan sa kanyang kamao habang lalong lumalakas ang aurang lumalabas sa kanyang katawan, at kasunod niyon ay buong lakas niyang sinuntok ang Wu Jibel. Sa mismong sandali ng pagtama ng kanyang kamao, isang napakalakas ngunit ganap na walang tunog na shockwave ang biglang sumabog palabas, at ang kakaibang alon ng enerhiya na ito ay kumalat sa buong paligid na agad na gumulat sa lahat ng naruroon. Hindi lamang ito nagtapos sa loob ng Blood Battle Hall dahil patuloy na kumalat ang shockwave hanggang sa labas ng bulwagan, lumampas sa mas malalayong bahagi ng sekta, at umabot pa sa isang nilalang na kasalukuyang nakapikit sa isang malayong lugar. Bigla nitong iminulat ang mga mata sa loob ng isang lugar na halos gumuguho na sa sobrang pagkawasak, at sa sandaling maramdaman nito ang kakaibang paglitaw ng enerhiya ay mababa nitong sinabi na sa wakas ay lumitaw na ang Human Emperor. Sinabi pa nitong kapag nalaman daw iyon ng binibini ay tiyak na matutuwa ito, ngunit kasabay ng mga salitang iyon ay biglang naging mabigat ang kanyang tono sabay dugtong na sayang nga lang dahil huli na ang lahat. Ayon sa kanya, ang kapalaran ay matagal nang nakapirma, at sa sandaling maitatak ito ay wala nang sinuman ang makakapagbago pa nito. Kasunod niyon ay nalipat ang eksena sa loob ng Myriad Demon Forest, kung saan maraming demonyo ang nagtitipon-tipon habang nababalutan ng makapal na pulang enerhiya, at sa pinakaharap ng mga ito ay nakatayo ang kanilang pinuno. Mababa ngunit mabigat ang tinig nito habang nagtatanong sa iba kung hindi rin ba nila naramdaman ang biglaang paglitaw ng Human Emperor, at sa kanyang tono ay walang pagtatago sa bigat ng kahulugan ng pangyayaring iyon dahil mukhang magbabago na raw ang langit ng buong Immortal Martial Continent. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.